napakaganda magpicture pag kinunan mo ganito. Nakakatuwa. At ating kukunan yan, abangan nyo yan mga pare ko. Huwag nyong kakalimutang pumasya lagi sa ating channel at i-check kung mga video nga na-upload na para makita nyo. Yan, kitang-kita nyo na ng matagal yung Beaver Lake na to. Napakalaki din yan. Yan. Itong nasa likod natin, ito ang daan dyan, papunta naman dun sa lookout. Yan. Dun sa, para kitang-kita nyo yung downtown area pag nandun kayo sa lookout. At nandyan din yung hagdan pababa sa downtown. Hello guys, magandang tanghali sa ating lahat dito sa Montreal. Ito ngayon, nandito tayo sa Beaver Lake at yung para itong sagsagan ng summer. At nabanggit ko dyan sa ating subscriber na ating ikukontent lahat ng season dito sa Montreal. May 4 na season tayo. Kaya ngayon ay summer, eto't nandito tayo Beaver Lake during summer. Ni-cover up natin to ng ano ito, yung pangalan nito, spring nakaraan. At ito naman ngayon summer, tapos susunod fall, tapos winter. Yan na, ito nandito tayo ngayon sa Beaver Lake at ito yung kanilang clubhouse dito sa Beaver Lake. Yan. Yan, may mga restaurant dyan sa loob. Yan. Gusto nyo mag-CR dyan sa loob. May mga pagkain dyan. Malaki-laki din yan. At dito sa Beaver Lake na to, ito ang pinaka-paboritong puntahan ng mga taga rito sa Montreal. Sakop to ng Mount Royal, yung bundok. Yan, marami nagpipiknik dito, nagbabarbecue. Yan, tulad nito sa bandang kaliwa natin, may estudyante. Hindi natin makukuhat na bawal kuhanan ng mga estudyante. Yan, mayroon silang ano dyan, mga project na ginagawa. Yan, ito ang Beaver Lake na pinapasyalan ng mga tao dito. Ayan. Yung sa taas doon, pumunta tayo at walang nagbababad ngayon At weather nga pala natin ngayon ay kaninang umaga, medyo malamig, 17 degrees. Pero ngayon ay hapon ng tanghali ay ano na, 33. Aabot na hanggang 34. Nakita ko kanina sa weather. Ayan. Yan ang sitwasyon dito ngayon sa taas ng Mount Royal. Yan. Lakad-lakad tayo dito, ikot-ikot tayo dito. Yan ang kanilang clubhouse, itong nakaharap dito sa Beaver Lake. Yan. Medyo kukunti ang tao. Kasi may pasok ngayon kaya medyo kukunti ang tao. Pero sa banda roon, marami naman, napakalaki nito Ang iba dyan kung saan saan nakapesto Yan, tulad dito sa ating kanan, may isang pamilya rito na nag-babanding. Ayan. Papaikot tayo doon sa bandang taas na yon. At yung taas na yan, ating nagawa na content doon. Yung mga mga bata nga nag-i-ski diyan sa taas, diyan ang ginagawa nila yung mataas kasi yan yung padaus-usan diyan. Yan. Yan, may dito sa taas na Beaver Lake, yan, may pwede kang umarkila dito, may boating dito. Yan, may pedal boating. Yan, yan, meron duck. At meron dito mga ilan-ilan na isda dito sa
man-made lake na to. Yan, isda dyan. Pero para sa akin kulang sa ano sa linis. At kitang-kita ang lumot. Nababaw lang naman to. Mga ito sa tabi siguro 1 feet lang to, 2 feet. Yung sa gitna siguro malalim-lalim. Yan, yung gitna na yan. At marami ng lumot pero hindi nila nililinis Mas maganda siguro kung malinisin to. Tsaka kung ito nilagyan nila ng koi fish, maganda. Sa kaso nga tuwing summer lang matrabaho, aalisin na uli nila pag taglamig na. Yun, at mayroong isang na mataan tayo, isang pulang isda yan. 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 Yan, hindi pa namin na-try dito mag pedal boating kasi medyo mahal din hindi na natin kailangan pag-aksayahan pa ng pera yung pag-pedal boating dito. Nakapag pedal boating kami nung punta kami roon sa isang lugar na pasyala ng mga turista rin. Lake din yun hindi yun na man-made. Lake talaga. Ayan. At mapakatindi ng init ngayon din. Kahit na 33 lang ang init dito masakit sa balat. Dito kasi sa Montreal pag uminit, mainit talaga. Pag naman lumamig, napakalamig din. Kaya pagka hindi ka makakatagal. Isang Pilipino nakakausap ko dito sasawa na siya rito kasi hindi na niya kaya makayanan ng lamig, mahina siya sa lamig, hindi niya matagalan. Ayan. At wala pang nag-aarkila ng bote siguro sa bandang hapon marami pagka medyo malilim na, medyo tinanghali tayo ng punta rito kaya masama itong napakainit. Kunti-kunti ang naglalakad-lakad pa Ayan. Yan sa mga paligid nito, yan marami siyang yung table. Yan, may upuan diyan. Sa mga tabi-tabi ng puno. Yan, kung gusto may mag-barbecue, yan, yung picnic area yan. Yan, napakaganda. Ito talagang alagang-alaga itong Beaver Lake na to kasi nga tourist spot ito. Talagang ito hindi nila pinababayaan. Talagang alaga nila to lagi sa trim, yung mga puno, yung mga damo pag during summer. Pagka fall ay napakaganda rito, nakakatawa. At ating dito sa susunod na season punta tayo dito. Kaya maganda rito kasi kahit paulit-ulit yung lugar mo na pinupuntahan paiba-iba naman ang nakikita ng view. Yan, tulad ngayon summer kapaligiran green na green, makikita nyo yan, kakatuwa lahat yan. Pero pagka fall ay ang gaganda ng kulay ng mga dahon, napakarami nagpupunta rito at dinadayo talaga to. Yung ibang taga US talagang nagpupunta sa rito para masilayan ang kagandahan ng Montreal during fall. Yan. Yan ha. Okay. Ikot pa tayo dito at dito may maliit na mini falls dito sa ating kanan at ating titingnan maya. Yan. At sa bandaron may naglilinis ng kanilang pinaka-entrance ng boat. Ayan. Yung sa bandaron, yung sa taas na yun, marami na nag-barbecue ng mga Pilipino dyan sa taas na yan. Yan, ito ang sinasabi ko sa inyong mini falls na ginawa nila. At pagka summer
talagang ino-operate nila to. Siya lang. Maraming nagpipicture dito eh. Yan. Yan. So kaya ang ating gawang thumbnail. Papunta yan dito sa gate. Agos lang, diretso doon. Papalit-palit lang ang tubig yan, paikot-ikot lang. Yan, papunta yun dyan. Ikot pa tayo dito sa taas. Akit tayo doon sa taas. Yan ang kapaligiran nito at napakaluwag. At marami ka talagang mapupwestuhan dito kung saan mo gustong pumwesto. Masarap kasi maganda at sa ilalim ng puno, malilim. Gaganitong tulad nito, mainit. Pero pag nandito ka naman sa mga lilim ng puno, malamig naman. Kaya maganda. Hindi ka talaga maiirita sa init. Yan, pagka nandito ka nakababad ka sa init, talagang masakit sa balat. Init din dito. Talagang kakaiba rin. Kasi dito parang mababa ang langit. Kaya napakasakit sa balat ng init ng araw. Ang tulad niyan, nandun sa ilalim ng puno. Talagang preskong presko. Yan, kaya tayo doon sa taas. Nung winter na nagawan ko nito ng content nung winter. At nakakita nyo siguro sa mga bagong pasok. Puntahan nyo lang dito sa mga old videos ko at makikita nyo na iba't ibang lugar na puntahan ko rito sa Montreal. Ay, maraming salamat nga pala sa ating mga subscriber na bagong pasok sa ating channel. Maraming salamat po sa bagong pasok na subscriber at sa ating mga taga-suporta dyan. Babati muna tayo kay JR Doria TV. Maraming salamat sa iyo. Kay Grand Pop TV, kay Ma'am Ederlyn, kay Diana ng Dublin at kay CJ Vox. Yan, ang puro mga taga-Pilipinas yan. Mga kaibigan nating vlogger. Yan. Maraming salamat sa iyo. Kay Sir Roberto Montoya. Maraming salamat sa iyo. At sa mga bagong subscribe sa akin, shout out sa inyo lahat. Maraming salamat po. At sa mga kumpare ko dyan sa Pilipinas, sa Friday Club. Yan. Maraming salamat. Hindi ko na kayo babanggitin isa-isa. Basta binanggit ko yung ating grupo, Friday Club, kayo na lahat yun. Ayan, medyo may natutulog dyan. Doon sa mga bagong pasok na ngayon pa lang makakapasok sa aking channel, pakisubscribe, don't forget to like, share and comment. At malapakalaking ng tulong sa aming mga content creator. At kaya tawag nyo akong pababayaan na suportahan. Lagi kayong manood sa aking channel para makita nyo ang magagandang lugar dito sa Montreal. Nating laging i-cover to. Yan, tulad ngayon during summer nga. Yan, para makita nyo ang iba't ibang season dito sa Montreal, Canada. Sa ngayon po ako ngayon magte 10 years na dito sa Montreal. Yan. Nainganyo rin ako mag-content kasi nga mahilig tayo maggagala. Kaya sabi ko sayang din naman at ating mga magagandang lugar dito sa Montreal. Tulad nyo, nung hindi pa ako nag-vlog, sayang at nakapag-tour na kami dito. Halos nalibot namin itong buong Canada. Ay hindi pa ako nag-vlog noon.
Sa Facebook pa lang ako na nakatutok noon. Yan, mga picture lang. May video mga maliliit na videos lang, mga shorts video lang. Sayang. Pero sana pag may pagkakataon at maulit natin yung makapag-tour ulit tayo dito. Napakaraming pasyalan dito sa Canada. Yan, ang ginawa namin tour noon 2018 ay 10 days. Yon, by bus. Yan, simula rito sa Montreal hanggang Vancouver, inabot kaming 10 days. Yan, pagka hapon, yan, sa hotel na kami. Tapos kinabukasan, lakad na naman. Napakasarap na experience yung ginawa namin yon. Nalibot mo yung Canada. Yan, yung unang destination mo, Ottawa. Kasi malapit lang ito sa Ottawa. Mga 1 oras kalahati, nasa Ottawa ka na. Yan. Tapos paikot. Papunta ng Calgary, papunta ng Alberta. Yan. Ng Lake Louise na yan. Yan, maganda. Banff. Yan. Puntahan na natin yan. Kaso hindi pa natin na i-continue dahil hindi pa tayo nagbablog nung araw. Mga panahon na yun, 2018. At marami na rin ako napuntahan dito. Nang bago pa ako dito. Panay ang pagtutur namin nung bago ako dito ngayon magtagal na. Hindi na makapagtur. Lalo pang at nagtaas ang mga gastusin dito sa Canada. At medyo mahal ang gastos. Kaya ipon-ipon muna tayo. Mahal magastos talaga magtur. Masarap magtur talaga. Kailangan talagang pera, maliwanag ang ihanda mo. Ayan. Ito ang pinakataas ng sa Beaver Lake. Yan, nandito tayo sa pinakamataas na pwesto. At yan, at nakikita nyo, yan, nakagandahan ng Beaver Lake. At pipicturean muna natin para siya natin gawing thumbnail. Ayan. Yan, pagka winter, dito sila gumagawa para ng mag-ski. Yan, pag ganun, pababa. Yan. Ayan, medyo tatagalan natin ang pagkuha ng video rito para pa mapagbasdan nyo ng matagal-tagal ang itsura ng Beaver Lake dito sa Montreal. Pag nandito ka sa taas na to, kitang-kita mo lahat hanggang doon sa dulo na yan, hanggang doon sa labas nila. At pagka naman fall, napakaganda ng view rito. Talagang maraming turistang naiengganyo rito. Ang ganda ng mga puno, iba't ibang kulay ng puno, mga dahon ang makikita nyo rito. Dito sa spot na to, napakaganda magpicture pag kinunan mo ganito. Kakatuwa. At ating kukunan yan, abangan nyo yan mga parikoy. Huwag nyo kakalimutang pumasya lagi sa ating channel at i-check kung mga video nga na-upload na para makita nyo. Yan, kitang-kita nyo na ng matagal yung Beaver Lake na to. Napakalaki din yan. Ayan. Itong nasa likod, sa likod natin, ito ang daan dyan, papunta naman dun sa lookout. Yan. Dun sa para kitang-kita nyo yung downtown area pag nandun kayo sa lookout. At nandyan din yung hagdan pababa sa downtown. Yung grand stairs nila papuntang lookout. Yan, ating na-cover up na rin yun sa nakaraan. At uulitin uli itong summer. Halos iisa naman ang itsura pagka yung spring at summer na ang video, sa picture isang itsura mag-green. Yun nga lang pagkakaiba pag spring malamig pa. Pagka itong summer medyo mainit na tulad ng itong weather natin ngayon ay nasa 33 degrees at napakainit. Ayan. Yan, maraming naglalakad-lakad dito, nagja-jogging, nagbabike. Napakalawak nitong Montreal na to. Hanggang doon to sa kabilang side, yung
McGill University papunta sa downtown. So, kung iikutin mo, talagang diretso ka din ang downtown. Ayan. Dito lang tayo sa taas na to. Hindi na tayo pupunta ron sa lookout at ibang araw natin yun kukubera at mahaba-haba. Tulad ngayon magto 20 minutes na tayo. Okay na to. Ayan. Kasi tayo dito sa kabila may mga design ng mga batong mga malalaki. Ayan. Ayan, nakita nyo na. Yan ang design dito. Mapakatindi talaga ng araw. Yan, dito sa pwesto nito, dito gumagawa sila ng ski para sa mga bata. Dito sa pwesto na to, yan, palusong yan pababa hanggang doon. Yan, tuwan-tuwa sila dyan. Libre naman. Napakakapal ng yellow rito pagka winter. Grabe, talagang pag naglakad ka dito sa dahilig na to, talagang hanggang tuhod lumulubog ka. Nakakatuwa na masarap naman maglakad. Kahit mahulog ka, madapa ka, mapagulong-gulong ka, hindi ka nasasaktan. Napakalambot kasi ng mga yelo. Yan, lalo pagka pinong-pino. Pero wag ka lang pupunta pagka during freezing rain. Ay nako, talaga naman hindi ka pa naglalakad gugulong ka na. Napapadulas-dulas ka na rin kasi madulas pagka during freezing rain. Ayan. At maraming turistang galing sa taas yan, doon sa may lookout. Yan ang galing yan, mga naglalakad-lakad dito. Yan, yung mga ito makikita nyo dito sa taas, sa tabi ng Beaver Lake, yung garden dito. Yan, ito makikita nyo. Yan o, kaganda at kalawak. Yan, may mga batong nakadesign dito. Iba yung itsura. Wala naman nakasulat kung anong ibig sabihin nito mga bato na yan. Yan, ganyan ang itsura. Yan Yan. Iikot natin yung ating camera para pa mapagbasdan nyo ng todo. Yan, iikot. Yan, kanya-kanyang batong matataas na nakatayo sa palibot nito. Lakad pa tayo dito. Ayan. At dito tayo sa lilim. Inita na. Mapakatindi rin uminit dito. Pero pag kahit matindi ang init, di katulad dyan sa Pilipinas na ang pawis mo'y tagaktak. Na talagang basang-basa ang damit mo. Dito hindi. Yan, medyo nababasa-basa lang ang likod ko ng konti. Saka hindi yung pawisan na malagkit. Kasi siguro sa pollution din Sa Pilipinas napakatindi ng pollution Kaya pagka summer talagang yan ang medyo bap ng taas dito sa Montreal. Yan, nababasa nyo. Yan, maraming kung saan nanggaling yan. Kanina pang umaga yan dito. Nag-iikot-ikot din dito sa taas. Yan, tayo bababa na. Ating tatapusin na itong ating pagkuha ng video dito sa taas ng Beaver Lake. Ayan, mahaba-haba na rin itong video na to. Tama-tama na. Isang straight lang na video to ginawa ko para wala nang pa-edit pa, paputol-putol. Diretsuhan na agad para pag in-upload natin wala nang istorbo.
Napakahirap din mag-edit eh. Yan. Kaya pag ako nagbibideo, inaayos ko na para wala nang edit. Kasi pag doon sa downtown, mahirap doon, pahinto-hinto ka talaga ron eh. May mga sagabal kasi minsan. O yan, hanggang dito na lang mga parikoy. At maraming salamat sa inyong lahat, ating mga subscriber, ating mga taga-suporta sa ating channel, Parikoy Vlog. Na at huwag nyo akong kalilimutan, araw-araw pasyalan nyo ang ating channel at marami kayong mapapanood na iba't ibang lugar. Sa mga bagong pasok, pakivisit po ng ating old videos at para makita nyo ang ating mga na-cover up na magagandang lugar dito. At pakipindot na rin po ang notification bell para nang sa ganoon ay lagi kayong updated sa mga ating panibagong videos. Yan ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless. Ingat po sa lahat. Maraming salamat at magandang araw. Bye bye.